Sa iba pang balita, isiniwalat ni Senator Panfilo Ping Lacson na higit sa 60 kongresista ang sila ring palang kontratista ng kanilang mga proyekto. Mungkahi pa ni Lacson, dapat magkaroon ng independent body sa labas ng Kongreso na siyang tututok sa kontrobersyal na flood control projects, lalo't ilan din mismo sa kanila ang umano'y pasimuno ng anomalya. Tinutukan yan ni Kyle Bulyas. Maraming kongresista ang nagsisilbi ding kontraktor ng kanilang mga proyekto. Yan ang inihayag ni Senator Panfilo Lacson sa DZRH kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ng mga palpak na flood control projects. Sa programang 2x2, isiniwalat ni Lacson na noong 2022 mayroon umanong 67 mga congressman ang mga kontraktor din. Matanong ko yung isang kaibigan kong congressman. Kasi Opo. nga, naging curious din ako. Kasi bagong bukas yung kongreso eh. Sabi ko, ilan na baka ako ngayon yung sa bilang mo? Ilan na yung contractor dyan sa inyong dyan sa batasan? Sabi niya, ang huling bilang ko sa ngayon 67, pero alam ko meron pang iba. So as of noon, nasa mga 67 na. 67. As of 3 years ago. And still counting. Siguro ngayon, kasi yung iba na iganyo, mag-contractor na lang tayo. O kaya, yung kamag-anak yung mag-handle nung kumpanya ng construction company para makameno sila. Matatandaang sa ika-4 na sona ni Marcos, inatasan nito ang Department of Public Works and Highways na magsumite ng listahan ng mga flood control projects sa buong bansa upang magkaalaman na kung alin ang totoo at ghost projects lamang. Sabi ni Lacson, mas makabubuti kung magkakaroon ng independent body na magsasagawa ng investigasyon. Ani, hindi maaaring puro taga-gobyerno lamang ang mag-iimbestiga, lalo't mga kasamahan din umano nila ang sangkot sa mga maanomaliang proyekto. Marami din umanong gustong tumulong sa investigasyon at mas makapagbibigay ng impormasyon mula sa mga lugar na pangunahing apektado ng palpak na flood control projects. Bukod dito, iginiit ni Lacson na pinakamahalaga rito ay ang magiging aksyon ng pamahalaan at dapat mayroong mapanagot. Paliwanag pa ni Lacson, ang problema sa baha sa Pilipinas ay may tuturing ng national security concern dahil hindi na lamang umano ito dulot ng climate change. Ani ay nakakapagtaka na sumasabay sa pagtaas ng budget para sa flood control projects ang nararanasang mga baha sa iba't ibang panig ng bansa. Aminado naman si Lacson na hindi lang mga taga-kamara ang responsable sa tinawag nitong self-inflicted na problema sa kalamidad dahil mayroon din umanong mga senador na nagsisingit ng proyekto. So naniniwala kayo, Senator Ping, na hindi lang congressman talaga, meron ding mga senador? Oo, kasi galing naman ako sa Senate eh. Meron naman talaga ring mahilig. Yan kasi pinakamadaling lalo yung dredging, yan ang pinakamadali at pinakamadaling lusutan kasi isang ulan lang eh, sasabihin na eh, bumalik silted ulit eh, natabunan ulit. Giit pa ni Lacson, dapat maging holistic ang tingin ng pamahalaan sa problema at pag-aralan kung ano ang mga naging pagkakamali ng mismong ahensya mula sa pagpaplano hanggang sa implementasyon ng mga proyekto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.